Sandro, anong mga paglabag naman ang pinag-uusapan dito at nakikita ng mga kongresista? Corina, dalawa yung nakikitang paglabag ng mga kongresista. Una ay yung ownership issue na paglabag daw sa prangkisa ng NGCP. Pangalawa ay yung paniningil ng NGCP sa mga delayed na projects na may direktang epekto daw sa presyuhan ng kuryente. Pero tiwala naman ng NGCP na maipapaliwanag nila ito ng mabuti sa mga kongresista. Nasabon ng mga kongresista ang NGCP sa pagharap nito sa pagdinig sa Kamara. Sino nga Now, may-ari? yung structuring Sino nga po, may-ari if ng I may, NGCP? Ng SGP? Ng Synergy? Sino? I will get back to you on that. I don't have the documents on that, Mr. Chair. Hindi But, nyo alam taga-NGCP kayo? this Sino ang NGCP po we're talking sino ang about SGP. I'm not part of shareholder SGP po. ng Synergy? Again, I don't have the documents with me, Hindi Mr. mo Chair, alam? but we will... Hindi po mo ako alam? taga-SGP po. Ayon kay Representative Dan Fernandez, may nakikita siyang paglabag sa prangkisa ng NGCP. Hindi po nagkaroon ng tunay na public offering. Correct. In accordance with Section 8 of Republic Act 9511. Kundi nagkaroon ng private transaction between NGCP and the Synergy Grid Corporation, which is still owned by those people who owned NGCP. Bukod pa rito ang issue na ipinapasa na raw agad ng NGCP ang singil sa mga hindi pa natatapos na proyekto. In terms of those delayed projects, we imposed fines on NGCP, and as I mentioned earlier, nagbayad naman po sila ng fines. Although they did emphasize na they paid it involuntarily because they will still explore legal remedies available. Lumabas din sa pagdinig na aabot sa 37 na delayed projects, 34 dito ang unjustified kaya sila pinagmulta. Ang laki-laki na nga ng kinikita nila, ang laki-laki ng dividendo nila, hindi pa sila nagbabayad ng buwis kasi nasa prangkisa nila na hindi sila dapat magbayad ng buwis kasi lang mahal-mahal ang presyo ng kuryente. Dahil nagbabayad tayo sa mga proyektong hindi pa tapos. Pero nanindigan ng NGCP na maipapaliwanag nila ang mga kine-question ng mga kongresista basta mabigyan lang sila ng pagkakataon. Panawagan lang namin ay magbigyan kami ng patas na pagkakataon para ipaliwanag yung mga na-erase na mga issues kanina, no? Kasi lahat po yan, hindi naman po bago yung mga issues at naipapaliwanag natin. Maraming mga datos na ipinanghahawakan ang NGCP at kung makikinig lang po ang mga kinaukulan, maliliwanagan din po sila. Dagdag pa niya, dinatnanaan nila ang mga panuntunan at siniguro niyang sinusunod naman nila ito. Inilatag din niya kung ano ang epekto sa energy sector ng bansa kung mawawalan sila ng prangkisa. Corina, sa January 6 na ang susunod na pagdinig ng komite. Corina. So awat muna talaga ang mga pagdinig dyan ngayon, Sandro. Kailan ulit magre-resume? Corina, sa January 6 na nga yung itinakda na susunod na pagdinig ng komite. Nakiusap din kasi itong NGCP na mabigyan sila ng panahon para hanapin yung mga dokumento at yung mga bagay para nga maipaliwanag yung mga gusto nila ipaliwanag sa mga kongresista at mabigyan nga ng pagkakataon na maibahagi kung ano naman yung side nila doon sa mga tinatanong. Paliwanag din kasi ng NGCP, hindi na rin naman bago itong mga issue na ipinupukol sa kanila at naipaliwanag na rin naman nila ito sa iba pang mga pagkakataon at willing sila na ulitin yung kanilang pagpapaliwanag sa mga kongresista. Matanong ko lang, Sandro, para sa kaliwanagan lang ng lahat, ano ba ang papel ng NGCP sa pinag-uusapan at sa buhay ng ordinaryong tao? Oo, importante itong NGCP, Corina, dahil sila yung nangangalaga doon sa transmission o yung kunwari mula doon sa mga power plant papunta sa ating mga bahay, sila yung sumisiguro na makakarating yung supply ng kuryente sa ating mga bahay mula sa mga power plants. Corina. Ayan, kaya kung mayroong kailangang imbestigahan, kailangang imbestigahan. Maraming salamat, Sandro Ochona, live mula sa Batasang Pambansa.